Panginoon, sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming mga pangunawa, maging abang lingkod, tunay na saga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, O God, put thy words in my mouth, leading prayer from beloved notable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, mga balakad at lang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Shout, hallelujah! Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Tayo na po yung makabalik sa ating pong mga kinauupuan. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved parents in the Lord, our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Will D. Strad Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and also to our beloved Mama Dear, dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, sa mga apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon upang mangalaga sa ating mga kaluluwa. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po siyang nagtatalaga ng mga tao, mga minamahal upang gamitin, upang mapanatili ang kanyang banal na gawain, mga minusampu sa lahat ng mga manggagawa at mga ngaral na katuwang ng ating mga magulang sa Panginoon. At pleasant afternoon na po mga minamahal sa lahat po ng mga katuwang sa gawain ng Diyos, beloved co-preachers, beloved co-workers, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito sa dakong ito. Kumusta na po kayo mga minamahal? Amen. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang biyaya, taglay ang pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, salamat sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito, bagamat napakaraming hadlang. Amen. Napakaraming hadlang sa ating pagdalo. Mga minamahal, ayaw ng kaaway na tayo po'y makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit salamat, ang Diyos pa rin ang nagtagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tunay na kagalakan po namin na makasama kayo, makita kayo mga minamahal, at tayo po'y sama-samang magbigay papuri at sumamba sa ating dakilang Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Pleasant afternoon din po sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Hindi naman po natin na maisa-isa ang mga bansa, mga minamahal na o mga outreach na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat na patuloy po tayong binubuklod ng dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako na po minamahal sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo na sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel at ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the subject, the topic, the power of a thankful heart. The power of a thankful heart. Ang kapangyarihan ng pusong mapasalamatin. Amen? Kapangyarihan ng puso na mapasalamatin. The power of a thankful heart. Ano ang kapangyarihan ng puso na palaging handang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ito po'y dapat po nating maunawaan kung bakit kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao o lahat ng Kristiyano, mga minamahal, ay manatili na nanamumutawi sa kanilang mga labi ang pagpupuri at ang pagpapasalamat. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan natin sa buhay, mga minamahal, mahirap na sitwasyon, mabuting sitwasyon, dapat ay matuto tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. May karamdaman, magpasalamat. Taglay ang kalusugan, magpasalamat. Sabi pa nga ni Job, magpupuri labang ba tayo, magpapasalamat lamang ba tayo sa Panginoon kung mabuti ang ating kalagayan at kung tayo po ay nasa critical na sitwasyon, hindi na ba tayo magpupuri?
Hindi na ba tayo magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon? Ibig sabihin, ang nais ng ating mahal na Panginoon, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kinakaharap natin, ano man ang kalagayan natin ngayon, mga minamahal, ibuka natin ang ating mga labi sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, one of the very important virtue, yung word na virtue, that is attitude. It means katangian ng isang Kristiyano na hinuhubog ng ating mahal na Panginoon. One of the very important virtue as a Christian is to have a thankful heart or thankful attitude. Yung isang pinakamabuting katangian daw po sa isang Kristiyano, yung magkaroon po tayo ng pusong mapagpasalamat. Amen? Ugaling handang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung pagpapasalamat na hindi lamang po galing sa ating labi, bagos yung pagpapasalamat na mula sa kaibuturan ng ating mga puso, mula sa kailaliman ng ating mga puso. Yung pagpapasalamat, mga minamahal, na kahit mahirap ang ating sitwasyon, ay galak pa rin ang ating puso sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Mahirap po magpasalamat kapag problema ang ating kinakaharap. Madaling magpasalamat kapag puno ng pera ang ating bulsa. Amen. Madaling magpasalamat kapag puno ng pera ang ating mga bank account. Madaling magpasalamat kapag stable ang ating business, stable ang ating income. Madaling magpasalamat kapag lahat tayo ay physically fit, maayos ang ating katawan, walang sakit ang ating asawa, walang sakit ang ating mga anak, walang sakit ang ating buong pamilya. Madaling magpasalamat kapag, mga minamahal, magandang takbo ng ating pamumuhay. But what if, kung biglang bumaliktad ang lahat? Di ba? Paano kung biglang, mga minamahal, all of a sudden, biglang bumaliktad ang mga pangyayari? Biglang nagkaroon ng mabigat na problema. Biglang nagkaroon ng karamdaman. Biglang nagkaroon ng problema, mga minamahal, yung ating financial, ang ating negosyo, ating hanapbuhay. Kaya pa rin ba nating magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Say amen. Say amen. Yun po ang gustong attitude ng ating mahal na Panginoon. Thankful heart. Yung thankful attitude. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon na ating pong mga minamahal i-develop sa ating mga puso, sa ating isip, habang tayo po'y naghihintay sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi po yung attitude na magaling lang tayo magpasalamat kapag walang problema. Mga minamahal, madali lang tayo magpasalamat kapag may merong mga karamdaman. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, may problema o wala, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Maayos o hindi man maayos, ang sitwasyon ng ating buhay ay magpasalamat pa rin ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamalang story regarding po ito sa 10 lepers na pinagaling ng ating mahal na. They went to Jesus and asked healing. Kindly po, Luke chapter 17, verse 11 after verse 19. Amen. From the book of Luke chapter 17, verse 11 to verse 19. And it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into the certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourself unto the priests. And it came to pass that as he went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy faith had made thee whole. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaili po sa Tagalog version. Amen. 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 Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kapital 17, mga talata po ay 11 hanggang 19.
At nangyari na samantalang sila'y nagpatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pakitan niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, nang samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik at niluwalhatian ng Diyos na malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at sa isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Datapot saan naroon ang 9? Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Next Sunday, magbasa tayo ng Chabacano, no? Kindly, beloved brother Pat, request natin para sa Bible reader ng Chabacano. Dahil, beloved Pods, ako po'y nasabihan na magbasa ng Chabacano. Sabi nga niya sa akin, mag-aral ka kuya mag-Chabacano. Amen. Dahil sa totoo lang, hirap po kong mag-aral ng Chabacano. Pero, mga minamal, subukan natin, ano po, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, Loben, next Sunday, isama natin yung pagbabasa ng Chabacano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. This is story about the 10 lepers. The 10 lepers will heal, but only one went back to Jesus and he said, Jesus, thank you. Sila po'y 10 mga kitongin, mga minamal. What is the word, mga minamal, leprosy? That is incurable disease, mga minamal. Yung leprosy, yan po'y walang kagalingan. Even in our time today, wala pa pong na-discover na gamot ang siyensya para pagalingin ang sakit na ketong. Because this is incurable disease. Walang kagalingan kahit sa ating panahon ngayon. Amen? So makita mo, sa panahon ng ating mahal na Panginoong si Kristo, lumapit sa Kanya yung 10 lepers. Yung isa doon sa kanila ay isang Samaritan. Alam po ninyo yung mga Samaritan, they are all Gentiles. They are unlearned regarding po sa salita ng ating mahal na Panginoon. But even he is unlearned, but his heart is full of knowledge. Amen? Kahit po siya ay unlearned, mga minal, regarding po sa karunungan ng sanlibutan, pero ang kanyang puso ay taglay ang karunungan sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung pure knowledge, yung great knowledge, hindi po yung knowledge na galing sa utak, kundi yung perfect knowledge, great knowledge, mga minamahal, ay yung knowledge na galing sa puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y mangmang sa maraming mga bagay, pero siya po ay pantas. Siya po'y marunong patungkol sa espiritual na mga bagay. Dahil yung 9 lepers doon ay dominante po, mga minamahal, sa bansa ng Israel. Pero itong mga minamahal Samaritan na may ketong, siya lamang po ang bumalik. Sila po'y 10 na pinagaling. Pero yung Siyam ay hindi na po bumalik. Ngunit ang nag-iisang Samaritan na merong sakit na lepers, siya po, mga minamahal, ay nanumbalik, bumalik sa mahal na Panginoon, kanya pong pinuri at kanya pong sinamba at kanya pong sinambit ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtanong ang ating dikilang Diyos, di ba Siyam kayo? Nasaan ang Siyam? Bakit isa ka na lang na bumalik? Mga minamahal, nalugod ang Panginoon, naluwalhati ang mahal na Panginoon sa isang Samaritan na bumalik upang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yan po yung attitude na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung handa tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano man ka-worst ang ating sitwasyon, gaano man ka-worst yung mga problema na ating kinakaharap, dapat ang Kristiyano ay palaging willing na magbigay papuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nito, we are living
on the time that most people loves to complain and complain and complain. Tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay sa isang henerasyon, sa isang panahon na gustong-gusto ng maraming tao ang magreklamo, Amen? Kaya makita natin, lahat ng mga, sabi pa nga ng aking narinig, na pangangaral, yung unthankful heart, that is, puso na reklamador ba? Alam po ninyo, ang bansa ng Israel, sila po'y patawid na mga minamahal sa River of Jordan para makaabot sa lupang pangako na ipinangako ng mahal na Panginoon sa kanila. But most of them, hindi po sila nakatawid doon sa promised land. What is the reason, mga minamahal? Ano po ang mabigat na rason? Bakit ang mga Israelita ay hindi pinahintulutan? Iilan lang sa kanila ang pinahintulutan ng mahal na Panginoon makatawid, mga minamahal, sa promised land. Ang unang-unang dahilan because of their mga minamahal, complaining heart, unthankful attitude. Sila po'y punong-puno ng reklamo. Ang mahal na Panginoon nagbigay ng mana sa umaga, tinapay na galing sa langit. Nagreklamo sila. Espesyal na tinapay galing sa langit. Amen. Hindi natin mabibili sa mga bakery. Ito po'y espesyal na regalo, espesyal na bigay ng mahal na Panginoon sa kanila. Pero although na espesyal, ang manang ito, ang tinapay na ito, na galing sa langit na bigay ng Panginoon sa kanila upang mapawi ang kanilang gutom, nagreklamo pa rin ang mga Israelita. Amen? Nagbigay ang Panginoon ng ibon, mga minamahal, tuwing umaga, tuwing hapon para makain nila. Nagreklamo pa rin sila, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ay nagiging haliging ulap sa araw, nagiging haliging apoy ang mahal na Panginoon sa gabi upang maliwanagan ang buong kampamento. Nagreklamo pa rin, mga minamahal, ang mga Israelita. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, nagiging kultura natin ang pagreklamo. Kung bubuksan natin yung social media, yung ating mga FB, makikinig tayo sa radyo, mga minamahal, ang mga tao ay, mga minamahal, punong-puno ng mga complaints. Punong-puno ng paghinanakit. Ang maraming mga tao, mga minamahal, ay punong-puno ng galit ang kanilang mga puso. Punong-puno ng pagdidismaya, mga minamahal. Reklamo sa buhay, reklamo sa trabaho, reklamo sa negosyo, reklamo sa pamilya, mga minamahal, reklamo sa gobyerno, lahat, mga minamahal, ay irinereklamo. Amen? Hindi na po marunong magpasalamat ang mga tao sa ating panahon ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Iilan lang ang marunong magpasalamat, but mostly, maraming mga tao ngayon ang puro reklamo, puro hinanakit, puro galit, punong-puno ng pagkadismaya ang kanilang mga puso. Kagaya ngayon, mga minamahal. Amen? Sa mga korupsyon ng gobyerno, halos lahat ng Pilipino ay puro reklamo. Amen? At bunga ng kanilang mga korupsyon, maraming napapahamak, nasasalanta ng mga baha, nasasalanta ng mga bagyo, mga minamahal. Ano ang magagawa ng tao? Puro ang reklamo. Amen? Makakatulong ba, mga minamahal, ang mga reklamong ito? Hindi. Instead, na dapat sana ay gawin ng tao maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa ating mahal na Panginoong Hesus lang ang solusyon ng lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Puro complain, puro disputings, puro murmurings, puro grumbling in their heart, mga minamahal. Ang lumalabas sa labi, isip, puso ng maraming mga tao ngayon. Hindi marunong magpasalamat. Everybody shout, praise the Lord. Hindi marunong magpasalamat. Nagpapasalamat lang kung sagana ang buhay. Nagpapasalamat lang kung maayos ang buhay. Nagpapasalamat lang kung walang sakit. Nagpapasalamat lang kung walang problema. Hindi po kagaya ng mga anak ng Diyos na hinubog ng Panginoon sa kanyang banal na salita. May problema man tayo, dumaranas man tayo ng kahirapan, tayo may salat sa pinansyal, pero ang labi natin namumutawi pa rin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Too much of complaining and murmurings, nagiging irritable tayo at palaging aburido. Tama po ba? Once ng puso mo ay punong-puno ng pagreklamo, kapag ang puso mo ay punong-puno ng hinaing, punong-puno ng hinanakit ang puso mo ay punong-puno ng galit, nagiging irritable ang Kristiyano. Kaya hindi
pinapayagan ng Panginoon ang Kristiyano ay palaging magreklamo. Ang gusto ng mahal na Panginoon ng Kristiyano ay mamutawi palagi ang pagpapasalamat. Once na yung puso natin ay full of complaining, full of disputings and murmurings, nagiging irritable, mga minamahal tayo. Nagiging aburido tayo, nagiging galit tayo palagi. Nawawala tayo sa alignment ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kahit yung pusa natin, wala namang kasalanan, sinisipa natin. Kahit yung aso natin nasa tabi lang, once na tayo po ay irritated na, tayo po ay irritable na dahil, siyempre, gigising tayo sa umaga, instead pagpapasalamat ang ating gagawin, puro reklamo. So, in whole day, hindi po magiging maayos mga minamalang takbo ng buhay natin. Asawa natin, aawayin natin. Anak natin, aawayin natin. Mga tao na ating nakakasalamo, konting mga minamalang kumplek lang, away agad, mga minamalang. Nag-i-spark agad. Amen? Dahil yung puso natin ay puno na ng reklamo. Instead kung ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang yun ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag na tayong maghintay ng malaking himala pa before tayo magpasalamat. Huwag na tayong maghintay ng malalaking pagpapala before tayo magpasalamat. Maliit lang na pagpapala ay pasalamatan natin agad sa ating mahal na Panginoon. Yung simpleng paggising natin sa umaga, di ba? Nakatulog tayo ng mahimbing. Sino po yung nakatulog ng mahimbing? Taas po yung kamay. Dapat ipasalamatan na natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, napakaraming tao ngayon ang hindi nakakatulog ng mahimbing. Dahil maraming utang, sa amen, inahanap ng Bombay, hindi makatulog ng maayos. Dahil sa sobrang dami ng pera, konting kaluskos lang, gigising agad, kasi baka nakawin yung kanyang mga tinagong kayamanan. Punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Hindi makatulog ng maayos. Amen. Yung iba naman dahil sa sakit. Amen. Hindi makatulog ng maayos. Hindi po biro once na hindi ka makatulog ng maayos. Masakit sa ulo. Para kang lumulutang. Amen. Ay hindi biro. Kung ma-experience ninyo hindi nakakatulog ng maayos, kahit gusto mong matulog, gusto mong tumikit, pero hindi ka makatulog, malaking problema para sa atin. Kaya kapag nakakatulog tayo ng mahimbing, amen, yung iba pa nga dyan, nag-a-alarm. Pero hindi marinig yung alarm dahil sarap ng tulog. Minsan may mga worker, bakit di ka nakagising na maaga? Kuya, nag-alarm naman ako eh. Sino ba yung tulog? Yung alarm mo ikaw? Amen? Tama po, mga minamahal. Sa sobrang sarap ng tulog ba? Nasobrahan naman. Nasobrahan naman ang sarap. Oras na ng pagising, hindi magising dahil di daw tumunog yung alarm. Sinisi pa yung alarm. Amen. Pero yung point natin dito, salamat sa Panginoon na tayo po'y pinatulog ng mahimbing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ilan po sa atin ang nagpasalamat ngayon sa mahal na Panginoon? Kanina pagising natin ng umaga, ilan po sa atin ang nagpasalamat na ating sinabi, Panginoon, salamat sa masarap na tulog. Di ba? Amen. Kaya nating bumili ng mamahaling higaan, pero hindi natin kayang bumili ng masarap na tulog. Kaya niyong bilhin yung sarap na tulog? Hindi natin mabibili yun. Yung Sheraton bed, magandang mga higaan, malalambot na mga higaan, yung tayo po ay komportabling higaan, ang ating higaan, kaya nating bilhin yan. Pero hindi natin kayang bilhin yung masarap na pagtulog. Kaya dapat nating pasalamatan, Lord, salamat. Nakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Gumising ako, taglay ang buhay, kalakasan, hininga na nanggagaling sa iyo. Pagdating sa pagkain, pasalamatan natin. Amen. Kahit ordinaryo lang ang ulam, ordinaryo lang na pagkain, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Dahil marami ngayon ang hindi nakakain, natutulog ng gutom, maraming bansa ngayon ang sobrang kahirapan, maraming tao ngayon na kahit sa basura, kinakalkal ang basura, mga kain lang. Pero ikaw, ang Panginoon ang naghahanda ng pagkain sa iyong hapagkainan. Amen? Kaya natin kumain ng masasarap na kainan. Chowking, Jollibee, McDonald's, ano pang masasarap na kainan dyan, mga minamahal. Kaya nating bumili. Pero yung gana sa pagkain, kapatid, hindi yan kayang bilhin ng sarapi. Amen? Dahil kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kadami ang iyong pera,
kapag wala kang gana kumain, hinding-hindi ka makakakain. Di ba? Kailangan natin yung appetite, yung gana sa pagkain. Kanino galing yung gana sa pagkain? Galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung mga mumunting pagpapala, yung napakaraming tao ngayon sa ating paligid na hindi po nila kilala ang mahal na Panginoon, hirap na hirap silang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Philippians chapter 2 verse 14. Kindly, pakibasa. Amen. From the book of Philippians chapter 2 verse 14. Do all things without murmuring and disputings. Amen. Dito po sa aklat ng taga-Filipos, kapatid, 2, talata po ay 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Amen. Do all things without disputings and murmurings. Without grumblings. Wala pong complain. Amen. Gawin natin ang lahat ng bagay, lalong-lalo na kung ating ginagawa ay para sa ating mahal na Panginoon. Huwag magrereklamo without any disputings, without any murmurings. Sabi ng Biblia, gawin natin ang lahat ng bagay nang walang pagrereklamo. Ang sabi rito, kapag hayaan natin na kainin at lamunin tayo ng reklamo, mapupuno ang puso natin ng hinanakit at galit sa maraming mga bagay. Amen? Magiging rebelde ka. Everybody shout, praise the Lord. At alam po ninyo, yun ang gustong-gusto ng kaaway na tayo po ay maging. Ang gusto niya, maging reklamador tayo. Say amen. Ayaw ng kaaway na tayo po'y matutong magpasalamat. Ang gusto ng kaaway, magreklamo tayo ng magreklamo sa maraming mga bagay. Ayaw niya na tayo po'y nagpapasalamat. Alam po ninyo, yung mga reklamador, kamag-anak yan ni Judas. Sabi ng iba, amen. Totoo po, kamag-anak yan ni Judas, yung mga reklamador. Kaya kung ayaw ninyong maging kamag-anak ninyo si Judas, amen, itigil natin yung mga reklamo natin. Instead, magpasalamat tayo. Mag-pray, magpasalamat. Bakit ko po nasabi ng reklamador, kamag-anak ni Judas? Gusto niyong malaman? Interesado talaga yung iba, oh. Tutok na tutok. Si Judas po, mga minamahal, nagreklamo siya sa Panginoon. Dahil nung ang Panginoon dumako sa isang lugar at meron pong isang babae, yung babae na yung prostitute, para kay Judas, pagsasayang yung ginawa ng babae. Dahil ang babae, meron siyang dalang asbestos, sisidlang ng mamahaling pabango. Amen. Ito po yung ibinuhos niya sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Napakabango. Humalimuyak yung amoy sa buong kwarto dahil ubod ng bango, mamahaling pabango. Nagalit si Judas, nagreklamo si Judas, nag-complain si Judas, mga minamahal. Bakit daw sinasayang, mga minamahal, yung pabango na yon? Samantalang pwede naman daw ipagbili para maibigay sa mahihirap. Amen? So, reklamo siya. Wala po siyang kaalam-alam na iba po ang intensyon ng babae, mga minamahal. Anong sabi ng Panginoon? Judas, tumahimik ka. Ang mga mahihirap ay makakasama ninyong matagal na panahon. Pero ako, maikli na lang ang oras na ako'y inyong mga kasama. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pero ang interest talaga ni Judas, bakit gusto niyang ipagbili yung mamahaling pabango na yon? Dahil gusto niyang kupitin. Gusto niyang nakawin. Dahil treasurer si Judas, siyang humahawak ng pinansyal, ang gusto niya ay makadukot ng konti. Amen. Siguro, kinakapo siya sa pinansyal. Kaya nag-iisip siya ng gano'n, mga minamahal. Yun po ang ibig kong sabihin. Nagreklamo si Judas. Kaya yung mga reklamador, kamag-anak po yan ni Judas. Kaya tayo po, ayaw naman nating maging kamag-anak ni Judas. Amen. Instead na magreklamo tayo ng magreklamo, everybody shout, praise the Lord. Magpasalamat, manalangin na Lord. Alam mo ang gusto ko, Panginoon, gawin mo ito. Amen? Instead na magreklamo, idalangin natin yung mga bagay na gusto nating mabago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ng gobyerno. Gusto nating mabago ang patakaran ng gobyerno. Makakatulong ba yung reklamo tayo ng reklamo? Hindi.
Instead, tayo pang mga anak ng Panginoon, binigyan tayo ng sapat na karunungan, sapat na kaalaman ng mahal na Panginoon, na instead tayo po'y magreklamo, manalangin tayo na Panginoon, ayusin mo ang sistema ng aming bansa. Maglagay ka ng mga taong may puso na may takot sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And the worst thing, kapag puro na lang tayo reklamo, mapupuno ang puso natin ng galit at hinanakit, hindi na natin nakikita yung magandang bagay na gawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yung nakakatakot doon. Binubulagan tayo ng kaaway. Tinatakpan ng kaaway yung ating mga spiritual insight. Yung ating pong paningin spiritual. Tinatakpan ng kaaway. Dahil ang puso natin ay puno ng reklamo. And then kapag reklamo ka ng reklamo, ang puso mo ay mapupuno ng hinanakit, mapupuno ng hinaing, mapupuno ng galit. Hindi mo na nakikita yung goodness ni Lord. Say amen. Dadalo ka, hindi mo nakita yung greatness ng Panginoon, yung tender mercy. Hindi mo na nakita yun, mga minamahal. Dahil lang nakita mo pagdating mo dito, yung mga kinocomplain mo. Si sister, si brother, beloved preacher, worker, hindi ka pinagpapala dahil dadalo ka, amen, ang puso may puno ng reklamo. Hindi ka i-bless ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, pagpasok mo ng gawain, ang puso mo'y umaapaw, ang papuri, umaapaw, ang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maniwala ka, kapag pagpasok mo pa lang sa gawain ng Panginoon, namumutawi na sa labi mo ang pagpupuri, ang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, uuwi ka na tiyak na bagay, baon-baon mo ang pagpapalang espiritual na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dikilang Diyos. Ang sabi nito, it is dangerous for a Christian when you always complain because it loses the capacity for you to see the goodness and wonders that God made in your life. Nawawala yung kapasidad ba? Binubulagan ka ng kaaway. Kapag puro ka reklamo, mga minamahal, ang nakikita mo ay puro mga katitisuran. Say amen. Sa tingin ninyo, ibibless tayo ng Panginoon kung puro katitisuran ang ating nakikita? Wala namang perpekto eh. Walang perpekto rito. Lahat tayo nagkakamali. Ikaw na reklamo ng reklamo. Sa tingin mo, hindi ka nagkakamali. Amen. Lahat tayo dito nagkakamali. Kaya kung titingnan natin, yung pagkakamali ng iba, yung error ng iba, mga minamahal, hindi tayo i-bless ng Panginoon. Hindi malilinis ang puso natin at ang maruming puso kailanman ay hindi pinananahanan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nakakatakot kung bumalik ang Panginoon at biglang tumunog ang tunog ng trompeta ng puso mo ay punong-puno ng pagreklamo. Hindi ka may isasama sa rapture. Alam po nyo sino ang qualified? Sino ang qualified sa rapture? Yung mga tao na mayroong puso na handang magpasalamat palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, kaya hindi po pakibasa, a grumbling spirit and ungrateful heart will make you blind to see the greatness of God. Totoo po yan. Binubulag ka ng kaaway para hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos, para hindi mo makita ang mga bagay na dapat mong pasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, pakibasa. Amen. From the book of First Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, kabanataya 5 talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Ano ang kalooban ng Diyos? Magreklamo? Amen? Di ba hindi? Walang reklamador na makakapasok sa langit. Kung paano yung reklamador, panahon ng mga Israelita ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Sino ang makapasok sa langit? Yung mga marunong magpasalamat palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda mga minamahal na pagkagising mo na pagkagising sa umaga. You start your long day with thankful heart.
Simulan mo ang puso mo, mga minamahal, ang araw mo, ang buong maghapon mo sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Pagising mo ng umaga, Lord, salamat, nagising pa ako. Amen? Maraming natutulog na hindi na gumigising. Everybody say amen. Kaya kapag nagising ka, Lord, salamat sa extension na buhay. Salamat sa karagdagang buhay, Panginoon. Pag pumunta ka ng CR, ikaw ay magtututbrush, salamat sa toothpaste. Di ba? Even in the simple way, express natin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Ikaw ay uupo sa pagkainan, iinom ka ng kape, Lord, salamat sa kape. Kakain ka ng tinapay, Lord, salamat sa tinapay. Say amen. May trabaho ko, Lord, salamat sa trabaho. Salamat sa negosyo. Maraming bagay ang dapat nating pasalamatan. Kapag magsimula ka sa umaga na puno ng pagpupuri, puno ng pagpapasalamat, matatapos ang araw mo, mga minamahal, taglay mo ang kagalakan sa iyong puso. Ang sabi rito, to the unbelievers, it is easy to understand kung puro sila reklamo. Totoo po yan. Para sa mga unbelievers, madali nating maunawaan kung mga reklamador sila. Kasi wala silang Diyos eh. Wala silang Holy Spirit. Say amen. Kaya normal para sa kanila ang magreklamo ng magreklamo. Kasi wala silang Holy Spirit. Wala silang alam. Sila'y mangmang, sila'y inosente, sila'y ignorante sa salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi sila guided ng Holy Spirit. Kaya normal, it is normal for them na mag-complain, disputings, murmurings, grumbling in their heart. Normal yun para sa kanila. Pero sa iyo na anak ng Diyos, na may alam sa salita ng Panginoon, sa iyo na anak ng Diyos, na may banal na espiritu, naghahari ang banal na espiritu, hindi po normal. That is a big problem kung ikaw ay mga minamahal, punong-puno ng pagrereklamo. Alam po ninyo yung pagiging reklamador. Yan po'y sakit sa kaluluwa. Say amen. Say amen. Madaling magamot yung sakit sa pisikal, pero ang mahirap gamutin yung sakit sa kaluluwa. Kaya kung ang puso mo ay punong-puno ng pagreklamo, kapatid, kailangan mo nang magpa-combine. Kailangan mo nang magpagaling. Hanapin mo yung greatest physician. At ang greatest physician natin, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yan po'y kahinaan, mga minamahal ng isang Kristiyano. Hindi ka i-bless ng mahal na Panginoon. Hindi ka, mga minamahal, kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ang gusto ng Panginoon. Kagaya ng 10 lepers, kanino nalugod ang Panginoon? Doon ba sa Siyam? Sabi ng mahal na Panginoon, siya pa ang bumalik na bagamat siya'y taga-ibang bayan, hindi siya Israelita, siya'y Samarita. But even though na isa Samaritan, wala po siyang knowledge, mga minamahal, patungkol sa mga bagay-bagay, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng karunungan dahil nag-isa siyang bumalik sa Panginoon upang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. But if a Christian is thankless, that is a big problem. Malaking problema po yan kung hindi tayo marunong magpasalamat. The spirit of ungrateful heart is gripping even in our church today. Totoo po yun. Yung unthankful heart, kahit po sa iglesia, maraming Kristiyano ang nahihirapan magpasalamat. Madali lang magpasalamat kapag blessing. Amen? Pero pag trials na, hirap nang magpasalamat sa ating pinakamamahal na po. Si Job, mga minamahal, yung puso niya, kumbaga, ma-bless ka. Ma-amaze ka doon sa puso ni Job. Dahil ang puso ni Job ay punong-puno ng pagpapasalamat. Nawala sa kanya lahat. Yung kanyang 10 anak na mahal ni Job. Bakit ko po nasabing mahal ni Job ang kanyang 10 anak? Every morning, si Job umaakyat mga minamahal doon sa templo at siya po'y nag-aalay mga minamahal ng hain para sa ikapagpapatawad ng kanyang mga anak. Anong kanyang reason? Sabi niya, Panginoon, ako'y naghahandog dahil baka ang aking mga anak ay nagkasala at sa magitan ng handog na ito ay iyong ibigay ang iyong kapatawaran. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Namatay! 10 na kanyang anak sabay-sabay na namatay dahil meron pong dumating na ipo-ipo habang ang kanyang mga anak ay nagdadaos ng isang piging, isang kainan. Meron pong dumating na ipo-ipo at sabay-sabay mga minamahal na namatay ang kanyang anak. Hindi lamang po yun, mga minamahal, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang bakahan, lahat ng kanyang kayamanan ay sabay-sabay
na nawala in a split of a day, mga minamahal. Nawala lahat ng kanyang pag-aari. Pero si Job, mga minamahal, ang sabi niya sa kanyang sarili, magpapasalamat lang ba tayo kung tumatamasa tayo ng pagpapala pagdating ng pagsubok? Hindi ba natin maibuka ang ating mga labi sa pagpupuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? So ang ibig nang sabihin, mainam para sa isang mananampalataya na tayo magpasalamat sa Panginoon anuman ang kalagayan o sitwasyon ng ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, spirit of ungrateful heart is grieving in our church today. Instead of enjoying the presence of God, they are checking what is wrong inside the church. Amen? Instead na i-enjoy yung presensya ng mahal na Panginoon, merong ilang mananampalataya na they are too busy, mga minal, checking what is wrong inside the church. Abala sila sa pagtingin kung sino ang nagkamali, sino ang may mali. Amen. Instead na, i-enjoy yung presensya ng mahal na Panginoon dahil napakalaga, mga minamahal, na sa ating pagdalo, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po'y uuwi, na baon natin, mga minamahal, ang pagpapalang espiritual na galing sa ating mahal na Panginoon. Isang malaking kalugian, sabi ng ating mahal na pastor, nadadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon at hindi mo maramdaman ang kanyang banal na presensya. Mga kalintulad yan ang hindi ka na dumalo. You are totally present but spiritually absent. Nandito ka nga, pero hindi mo naman, mga minamahal, naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sabi ng mahal na pastor, malaking kalugian. Kaya dapat ang Kristiyano, kung tayo dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, buong puso nating pagsumikapan na maramdaman ang presensya ng Diyos. Pigain natin ang ating puso na tayo po'y kalugdan ng Panginoon. Pigain natin ang ating puso na tayo po'y kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagdama ng presensya ng Panginoon, ito po'y patunay ng dakilang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Kapag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, ibig sabihin, liningap ng Panginoon ang iyong handog. Tinanggap ng Panginoon ang iyong handog. Anong silbi ng handog? Anong halaga ng handog kung maghandog ka ng papuri at hindi lingapin ng ating mahal na Panginoon? Amen? So ang pagdama ng presensya ng Panginoon ay paglingap ng iyong handog. Ibig sabihin, katanggap-tanggap, tinatanggap ng Panginoon ang iyong handog. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ay ibig sabihin, napakahalaga na tayo magsumikap na maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. So yun po yung nagmumula sa pusong handang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Doon pa lang sa bahay, pasalamatan mo ng Panginoon sa lahat ng bagay. The worst virus is not coronavirus. Yung worst virus ay yung magkaroon ka ng unthankful heart. Unthankful heart. Unthankful attitude. Yan po yung pinakamatinding virus sa puso at isip ng tao. Basahin po natin Psalms chapter 100, verse 4. Amen. From the book of Psalms chapter 100, verse 4. Enter into his gate with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his name. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit kabanata 103, mga talata po ay, kabanata po ay, talata po ay 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na. Yun po yung requirements ng mahal na. Once you enter into his gates, amen, enter with thanksgiving. Once you enter into his gates, mga minamahal, pagpasok mo sa ganghaan, sa gate ng gawain ng mahal na Panginoon sa chapel, enter into his gates with thanksgiving. Everybody say amen. Everybody say amen. Say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag kang papasok na nakabusangot. Huwag kang papasok na nakasimangot. Huwag kang papasok na may galit sa puso. Huwag kang papasok na mayroong pagtatampo. Huwag kang papasok na may pagkainis sa puso mo. Dahil ang sabi ng Biblia, enter into his gates with thanksgiving, with worship, and with thanksgiving.
Pasok ka sa kanyang tabernakulo, sa kanyang chapel, sa kanyang gawain na mayroong pagpapasalamat sa iyong puso, mga minamahal. Dahil doon ka i-bless. Yun ang requirements ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, unthankful heart is hard to pray. It is hard to worship, it is hard to praise. Kapag ang puso mo'y, amen, hindi marunong magpasalamat, ang puso mo ay punong-puno ng reklamo, mahirap manalangin. Mahirap. Totoo po yan. Bubuka yung labi mo, pero yung essence ng prayer, hindi mo maunawaan, hindi maitutugma, hindi fit. Dahil ang puso mo ay hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Eh, mahirap manalangin kapag yung puso mo unthankful, merong unthankful attitude, yung puso mo, mahirap manalangin, mahirap magpuri, mahirap madama, tumatalon ka, umaawit ka. Amen? Pero deep in your heart, mahirap madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. So ang pagdama ng presensya ng Panginoon, alam po ninyo, hindi madamot ang Diyos, minamahal. Hindi madamot ang ating mahal na Panginoon. Agad-agad kayo niyang ipadama sa iyo ang kanyang presensya. Pero sometimes, nasa iyo ang diferensya. Nasa akin ang diferensya. Nasa atin ang pagkukulang. Wala sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung tayo po ay mga minamahal connected, we are spiritually fit. Madali nating maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo umuwi na tayo po'y parang pagod na pagod? Dumalo naman tayo. Nararamdaman natin na para tayong hapong-hapo. Dumalo naman tayo sa gawain. Nararamdaman natin na uwi tayo. Hindi tayo masaya. Walang galak sa ating puso. Kasi hindi natin naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na, which is very essential. Napaka-importante sa isang Kristiyano. Mga minamahal, dahil busy tayo sa trabaho, busy tayo sa negosyo. Pagdating ng araw ng linggo, araw ng gawain, tayo po'y dumadalo, tayo po'y nakikipagtagpo sa hari ng mga hari, nakikipag-date tayo sa King of Kings and Lord of Lords, sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ibig sabihin, kung tayo po'y makikipagtagpo sa Panginoon, kailangan ihanda natin ng mainam ang ating sarili sa tuwing tayo po'y dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mahirap manalangin, mahirap magpuri, mahirap sumamba kapag hindi thankful ang ating puso. Ang sabi rito mga minamahal, beware of ungrateful spirit. Beware. Mag-ingat tayo doon sa mga tao na ang kanilang espiritu ay ungrateful. Don't associate with the people who is always complaining. Huwag tayong makipagkaibigan. Sabi pa nga rito, mga minamahal, don't set aside to those people are always complaining. Huwag tayong uupo katabi ng mga taong reklamador. Say amen. Dahil pag makinig ka ng makinig sa kanilang reklamo, mahawaan ka. After few days, reklamador ka na rin. Dalawa na kayo. Amen. Amen. O, tatabi ka doon sa dalawang reklamador, after few days, 3 na kayo. Amen. Paglipas ng ilang araw, pwede na kayong magbuo ng basketball team. Amen. Di ba? Everybody shout, praise the Lord. Evil communication corrupt good manners. Yung good manners mo as a believers, as a Christian, nabigay ng mahal na Panginoon, magiging corrupted po yan, makukorrupt po yan. Dahil ang katabi mo, don't associate with them, don't sit beside them. Kapag kapatid mo reklamo ng reklamo, lipat ka ng upuan, lipat ka. Huwag mong i-entertain, huwag mong kausapin, dahil walang maidudulot na mabuti yan. Say amen. Tama ba? Walang maidudulot na mabuti yan. Everybody shout, praise the Lord. Dapat mong tabihan yung mainit. Yung tabihan mong Kristiyano, yung palaging nagpupuri. Yung Kristiyanong palaging nagpapasalamat. Yung Kristiyanong galak na galak sa pagpupuri at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mahawaan ka man, hindi ka lugi. Diba? Blessing kung mahawaan ka sa kainitan. Blessing kung mahawaan ka, mga minamahal, sa alab ng presensya ng Panginoon
na nasa kanyang puso. Di baling mahawaan ka dahil makakabuti naman. Pero huwag kang magpapahawa kung may kakilala ka na reklamo ng reklamo. Huwag mong tabihan. Huwag kang umupo sa tabi niya. Huwag mong kausapin. Dahil kapag kausapin mo yan, tiyak na bagay, mahawaan ka. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, train yourself to be thankful. Start your day with a thankful heart. Pasalamatan mo ang Panginoon. Mga minamahal na nakatulog ka ng maayos, mahimbing ang iyong tulog, pasalamatan mo ang Panginoon sa dugtong na buhay na bigay niya sa iyo. Pasalamatan mo ang Panginoon sa bigay na almusal, bigay na tanghalian. Pasalamatan mo ang Panginoon, bigay sa hapunan, maging ang pagkain mo sa mga dagdag na mga snacks. Pasalamatan mo rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan mo kung mayroong stable income, mga resources, financially. Pasalamatan mo lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi rito, kahit tayo ay inuusig dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, di ba? Nakakaranas tayo ng mga persecution. Nakakaranas tayo ng pag-uusig. Kahit tayo po ay pinagtatawanan ng ating mga loved ones, pinagtatawanan tayo ng ating mga kapitbahay, pinagtatawanan tayo ng ating mga kaibigan dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ang akala nila, nasisiraan na tayo ng ulo dahil maya-maya tumatawa, maya-maya umiiyak. Joyful, maya-maya solemn. Ang sabi ng iba kapag nakakadalo sa gawain, nasisiraan na ata ng mga ulong mga taong ito. Maluluwang na ata ang tornilyo. Wala silang kamalay-malay na ang sinusod natin yung nakasulat sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit tayo po'y pinagtatawanan, tayo po'y inaalimura, mga minamahal, magpasalamat pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo dumaranas ng mabibigat na mga pagsubok, magpasalamat pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit minsan tayo po'y kinakapos financially, naiipit tayo financially, huwag magreklamo ang Kristiyano, magpasalamat pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit minsan tayo po'y nahihirapan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag magreklamo. Minsan nahihirapan tayo sa ating mga pagpapagamit sa gawain ng Panginoon, huwag magreklamo. Puno ang ating puso ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kahit sometimes unfair yung pagtuturo, yung pagtutuwid, yung mga chastisement na ating tinatanggap as a choir member, as a finest choir, as instrumentalist, as a worker. Sometimes parang mga minamahal, hindi natin maintindihan. Amen. Huwag magrereklamo. Magpasalamat pa rin sa mahal na Panginoon. Dahil ang mga bagay na hindi mabuti ay gagawing mabuti ng ating mahal na Panginoon. Yung mga bagay na mahirap ay kakasangkapanin ng Panginoon upang ito ay maging pagpapala para sa atin. Anong sabi ng Bible? Psalms chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving. Bless His holy name. Pag magpasalamat ka, mga minamahal, ialay mo ang papuri sa ating mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ay matuto tayong magpasalamat. Huwag magrereklamo, kapatid. Gaano man kahirap ang sitwasyon, huwag magrereklamo. Gaano man kahirap ang mga pangyayari, hindi ka tanggap-tanggap. Huwag magrereklamo, kapatid. Minamahal, magpasalamat palagi sa mahal na Panginoon. Ano man yung mga suliranin, ano man yung kahirapan, kinakapos tayo financially, mga minamahal, wala tayong, hallelujah, sapat na pinansyal. Magpasalamat pa rin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakikita natin, hindi stable ang ating income, hindi stable ang ating hanapbuhay, hindi stable ang ating negosyo. Huwag magreklamo, magpasalamat pa rin. Meron tayong karamdaman, marami ng doktor ang ating linapitan, marami ng gamot ang ating ininom, pero walang kagalingan, huwag magreklamo, magpasalamat pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat, minamahal ko, ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Tapos puso nating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan na gawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Nanatiling kang tapat, ibigay mo ang lahat. Thank you, Jesus. Buhay
kang tapat. Ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Naging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ang pag-ibig mo. Dakilang ka, Thank you, Lord. Hallelujah. dakilang Tayo po yung mawit sa mga Panginoon. Salamat, Lord, sa blessing. Salamat sa pagpapala. Salamat sa iyong pag-iingat, mahal na Panginoon. Salamat sa kalakasan na bigay mo sa amin. Salamat na patuloy mo kaming pinangahawakan, mahal na Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, natili pa rin kami na naglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong pag-iingat araw-araw. Salamat sa pagkain. Salamat sa inilig. Salamat sa iyong pagsuklay ng lahat-lahat ng mga pangkailan. Salamat sa iyong pag-ibig at kabagan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawa ng Diyos sa amin. Tayo po'y sabay-sabay na umawit. Tayo po'y umawit. Hallelujah. Ibukan natin ang ating mga labi. Sabihin natin, dakilang ka! Hallelujah. Sabay-sabay tayo magpuri. Dakilang Balik tayo sa verse 1. Patuloy natin purihin ang mga. Jesus, Diyos na tapat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Salamat, Lord. Maraming bagay na dapat ka naming pasalamatan ng mahal Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Oh, Diyos, salamat.
Piniling lang tapat. Piniling lang wala ang buhay ko. Maging mundo, walang salamat na kamutin mo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Walang hanggang papuri. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sabihin natin, salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for thy goodness. Thank you so much for thy loving kindness, Lord. Thank you, Jesus. Thank you very much. Salamat. Salamat sa kabutihan mo, mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang kaligtasan. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa pagpili mo sa amin. Salamat kami yung hinirang. Salamat kami ginagawin mo sa iyong banal na umasan. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Ngunit kami iyong kinahambagan. Maraming salamat sa pagpapatawad. Paulit-ulit ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Sa aming mga kahinaan, ngunit patuloy at paulit-ulit din naman ang iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong kahabagan, sa iyong pagtanggap. Salamat sa iyong paglingap. Salamat sa aming pamilya. Salamat sa aming mga mahal sa buhay. Salamat na patuloy mo kaming iniingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Minamahal minsan na pa sa oras dito. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, ipasalamatan mo ang lahat ng bagay na dapat mong pasalamatan sa mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mga oras nito. Dakilan mo, magpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus. Kami po'y narito, lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa karunungan, mahal na Panginoon. Salamat sa kaalaman. Salamat sa pangunawa kay espiritual na pinagkaloob mo sa amin. Salamat na patuloy mo kaming pinanghahawakan sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga kahirapan, maging sa gitna ng pangungutya at pag-uusig ng mga tao na sa iyong paligid. E hanggang ngayon, narito pa rin kami naglilingkod sa iyo. Salamat sa karunungan, salamat sa mga talento, sa mga hiyas, mahal na panakaloob mo sa amin upang kami lubos mong magamit
at maging kapaki-pakinabang sa iyong banal na gawain. Thank you so much, Lord, for all of these blessings that you've done in our lives. Materially, financially, special and spiritual na mga pagpapala. Salamat, mahal na Panginoon, pinagkalooban mo kami ng tunay na pastor na umiibig ng labis sa aming kaligtasan. Pastor, na totoong nagmamalasakit sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat sa mga karal na unang bago na nagtuturo, nagpapaunawa sa amin iyong kalooban. Sa mga magagawa na inalay ka ng mga buhay, upang mapanatiling gawain mo katuwag ng aming mahal na pastor. Salamat sa mga kapatiran na narito na patuloy mong ginagamit, mahal na Panginoon, magsuporta ng gawain mo, Diyos, sa mga magawit, mga manugtog na patuloy na inaalay ang kalamang buhay. Upang manuwalhati ang iyong kamadal-madalang pangalan, mahal na Panginoong Yesus. Salamat, patuloy mo kami binubuklo ng iyong kilang pag-ibig, ng iyong kahabagan, ng iyong biyaya. Salamat, Lord, sa iyong presensya na aming nadarama sa tuwi-tuwi na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Thank you so much, that is Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. As a point of contact, minamahal, ipatong natin ang ating ulo, ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may mga karamdaman, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, ipatong po ninyo yung kabilang kamay sa ating sa mga screen ng inyong mga gadget at sumunod kayo sa aming panalangin. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, iulot mapagpala mong kamay, ipatong sa aming ulo, anumang karamdamang taglay, anumang problema na aming taglay, lutasin mo sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. And like sickness, bail, problem be solved, infirmities begun in Jesus' name. Sa leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, mga panghina, panlupaypay, panlalamig, demonyo ng mga pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the mighty name of Jesus. Amen, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon, minamahal tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Ang lahat pa ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang. At purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, para po sa ating minamahal na mga bisita,